Carlene's POV. Nakita ko lumabas si Devin kasunod si Alden at Liam. Wait, Liam? Anong ginagawa niya dito? Sana naman wag niya na akong asarin. Niyukudan man lamang. Oo, hindi pa rin ako bumibitiw bilang reyna ng mga mafia. Ewan ko nga sa sarili ko kung bakit. Sir, eto na po yung eat it. Ha? I said eat it. Malamig na wika niya. Napatingin ako kay Liam na kasalukuyang nagpipigil ng tawa. Ano nakakatawa? Pinahihirapan niya ako? Isipin niyo na lang ilalapag yung office niya. Grabe ka naman sa asa... Hindi natapos ni Liam ang sasabihin niya nang panlisikan ko siya ng mata. Why do you treat my future wife like that, Devin? Don't mind him, babe. Wika ni Alden sabay kindat. Shocks! Ilang beses ko bang sasabihin na iyoko na may naglalandian sa office ko at kung gusto niya talagang mag-book kayo ng hotel. Si Devin, na blankong ekspresyon na nakatingin sa amin. Lagi namang mainit ang dugo niya eh. Inaano ko ba siya? Sorry naman, boss. Sige, wifey ha. May pupuntahan lang kami. Babalik din kami kaagad. Dagdag pa ni Alden, na kinatango na lang ni Carlene. Pumasok ako sa office nang nakasimangot. Mahihirapan yata kung suyuin siya. Yung iba nga nagka-comeback eh. Napatingin ako sa pagkaing dala ko. Kainin ko na lang kaya ito. Heist. Matapos kong kumain, agad kong tinapos sa mga paperworks. Pagkatapos na naglinis ako sa office niya. Wala lang, trip ko lang. Ilang oras ang lumipas, bumalik ang pinto at niluwanaon si Christine. Wait, ano? Si Christine? Anong ginagawa niya rito? I can't believe you are his secretary now. Mapanoy ang wika nito bago umupo sa sofa. Anong pake mo? Tumawa siya ng peke na siyang kinainis ko. Hanggang dito ba naman hindi pa siya nadadala? She kept flirting my husband kahit ang dami-dami niya ng pinagdaanan. Kamusta ka pala? Pinamewangan ko siya. Maayos lang. Akala ko baga sa makakating tubig lang yung linta. Nakikita. I can't believe meron din sa office ng asawa ko. Diretsahang wika ko, sabay tingin sa kanya na puno ng tapang at lakas ng loob. Asawa? Huh. Tumawa siya. Eh hindi ba't divorced na kayo? So wala ka ng karapatan. Wow! Sa aming dalawa, siya ang walang karapatan. Pumalpak ako na ilang ulit tanda nang hindi ako magpapatalo sa kanya. Lagi ko siyang pagbibigyan kaya tama na. Who the hell told you about that thing? Si Devin, bakit? For your information, we're not officially divorced. Madiin kong sabi na kinasama ng aura niya. You liar? Do you think I will easily let him go? Sa tingin mo ba, makakayanan kong ipasa yung annulment form? Wala na. Pinulit ko na eh. Sorry sis ha, kung umasa ka. Ginisihan ko siya at pagkatapos ay tumalikod. Naramdaman niya at nagtagumpay ako ang pagkiklas niya sa buhok ko. I hate you! Sigaw pa nito sa akin. Sinubukan kong mahawakan din ang buhok. You are such a desperate woman, Christine. Akala mo ba hahayaan ko na mapunta lamang siya sa'yo? That's a big no. Sa pagganti ko lumamang ako. Devin trained me very well. Nakita ko na may pocket knife siyang kinuha sa bag niya na siyang kinaalarma ko. What should I do now? I don't want to kill this bitch. Akmang isasaksak niya sa akin ang hawak niya nang unahan ko ng hawakan ang mga kamay niya. Halos nagpagulong-gulong din kami sa sahig at siya ay nakaibabaw na sa akin. You're crazy! That's why I wanted to destroy you. Madiin itong ani. Habang ako, pinipigilan at sinusubukan na hindi niya ako matamaan. Hanggang sa matagumpay siya. At nahilisan niyang aking braso na agarang dumugo. Hindi ko inindang sakit at naging mas alerto pa. Do you think Devin will forever love you after what you did to him? I chuckled. I am the one who's supposed to ask that question, Christine. Oras na nilaman kong may kinalaman ka sa pagkidnap at pagkawala ng anak ko, matitikman mo ang kailanman hindi mo pa natitikman. Pagbabanta ko dito. Napadaing siya sa sakit nang sipain ko siya dahilan para mabitawan niya yung kutsilyo. Wala kang pruweba. You won't hide your secret forever. Bitch, malakas ang kutob ko. Hindi ba't ikaw yung nagtangka sa buhay ko nung araw ng kinarunahan ako, di ba? Wika ko. Hindi totoo yung sinasabi mo. Eh bakit mukhang guilty ka? Sumugot ulit ito. Siya ay mukha ng bruha at mangkukulam habang ako hindi pag-aano. Sa kalagitnaan ng aming pag-aaway, biglang bumukas ang pinto at niluwa si Devin. Patakbo siyang lumapit sa gawin namin. Stop! Are you thinking wisely? And what the heck is going on?
Pagalit nitong sigaw. Sinugod niya ako eh. Siya nagsimula kaya ginantihan ko lang. Agarang sabi ni Christine, sabay hawak sa braso ni Devin na kinasingkit ng mata ko. I did not expect that the leech is good when it comes to lying. What? Me? A leech? Hindi ako linta. Ano ba? Tumigil na kayo. Parehas kaming nagulat nang sumigaw si Devin. Napailing-iling ako. Carlene, don't worry. Hindi pa itong huli at darating ang araw ng lahat sa iyo mapupunta sa akin. Napatawa ko ng pagak. Ano? Kinarir niya na talaga ang lahat? Makuha lamang ang asawa ko? You are such a desperate one, dear. Bakit? Hindi ba't hiwalay na kayo ni Devin? Hiwalay na kayo ng hari. I am free to do what I want to do on you, idiot. Napuno naman ako ng inis. Idiot? Really? Pak! Hindi ko napigilan ang sarili ko ng manampal dahil kinakatina yung palad ko. Watch your words. Don't forget that I'm still the queen of Zendali Kingdom, Christine. Wika ko habang ang mga mata ay mariing nakatitig na sa kanya. Gulat ka? Tanong ko na makita ko ang mukha niya na halos sumabog na sa galit. Is that true? Tanong nito kay Devin na kinatango lamang niya. Nakaramdam na ako ng pamamanhid sa kabilang braso ko kaya agad ko tong hinawakan at nang inalis ko ang kamay ko ay tinitigan nito ay puro dugo ang bumungad sa akin. What the hell? Are you okay, honey? Napatingin ako kay Devin nang banggitin niya ang mga katagang iyon. Those words came from her mouth. I missed that. Lumapit siya sa akin. At kinainis na naman ni Christine. Ito na ba yung sinasabi niya na mapapa sa kanya? Ibinalik ko ang tingin ko kay Devin at ang mukha niya ay punong-puno ng pag-aalala. Do you feel okay? Why are you so careless? I will bring you to the hospital. At ako pa talagang sinisi niya ha. Bago pa man ako makapagprotesta at makapagsalita, agara niya na akong binuhat ng pa-bridal style. Hindi na ako nagreklamo dahil sa tingin ko, kailangan ko na rin talagang dalhin niyon doon. Habang buhat ako ni Devin palabas ng kumpanya, naagaw namin ang atensyon ng mga empleyado at pinagtitingin na kami ng mga ito. Don't mind them. Wika niya, kaya't nanatili na lamang akong tahimik. Hindi ko na malay ng mga sunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Wake up, hey, please wake up. Huling salitang narinig ko mula sa taong bumuhat sa akin. Devin's POV. Why did you do that to her? I asked Christine with a raged tone in my voice. It is not my intention, Devin. Then why did you bring a pocket knife? Sorry. I end the call because of her ignorance. I frenetic and restive because of her condition. Is my wife okay? I quickly asked when the doctor came out. Your wife is now fine, Mr. Vanderford. Hindi man malubha ang tama niya dahil hilis ng ito, kailangan lang niya ng dobleng pag-iingat. Thank you. You can go inside. I just nod my head as a response. When I entered the room, I got her attention. Now she is currently looking at me. Salamat nga pala, she said while her eyes are still on me. It's nothing. I acted and pretended cold. Devin's POV. I gotta go. Paalam ko kay Carlene at iniwan siya sa ospital. I want to stay on her side but I can't. I was walking and going to the parking lot when my phone rang. Hello? I asked. My caller si Liam. Nahanap na namin. I immediately hang up the call. They found Gerald and it's my time to make him pay. Zian, darating ang araw at magkakaroon din ng hustisya ang pagkamatay mo. While preparing my gun, I remembered what Carlene said to me. Sana nga ikaw na lang yung namatay. Mas pipiliin kong ikaw ang mawala sa buhay ko kaysa sa anak natin. I closed my eyes when I felt the pain again. Kung mawawala man ako ngayon, her wish is granted. But I don't want to die. Gusto ko pang maayos ang relasyon namin at mabantayan pa ang babaeng pinakamamahal ko. Ito na ang simula ng aking paghihigante. When the car stopped, I immediately opened the door so I came out freely. I prepared myself and deeply breathed. The game begins. Napayuko ako at napatago sa sasakyan nang may magpaputok na agad sa gawin namin. That was close. Kararating ko palang muntik na agad akong mamatay. Heist! Devin, come in! Come in! Dinig kong tawag ni Liam sa device na inilagay ko sa tenga ko. Everyone is wearing that device so that we can contact together whenever we needed help. Yes, I can hear you, Liam. Sagot ko habang inaasinta ang kalaban na nagtatago sa gilid.
Bang! Piece of cake. Natunugan nila tayo, and looks like they have a trap. Napatingin ako sa paligid nang makita ko na maraming sindikato nagsisilabasan habang nagpapaulan ng maraming bala. I think we can survive? I asked Liam on the other line. Shut up your mouth, bro. You're the one who's always saying me that. Always think positive. Gusto ko pang makauwi sa mag-ina ko. Sarkasiko niyang sabi. Napatawa na lamang ako dahil sa inaasta niya. Hindi ko man alam kung nasang sulok siya pero alam ko kung ano ang ekspresyon niya. Liam, papasok ako sa loob. I will find Gerald. Saad ko habang patuloy sa pag-asinta. Bang! Hoy! Delikado yun. Alam ko. Sige, bahala ka. Siyam naman ang buhay mo kahit torturin ka pa nga nagagawa mong makasurvive. Biro nito na kinangisi ko na lamang. Sabihin mo ng iba na mag-ingat. Dagdag ko pa bago pumasok na sa loob. Walang pag-aalinlangan kung pinaputokan ng barel ang sino mang humarang sa akin. Nang matagumpay ako nakapasok na puno ng katahimikan maliban sa labas na puro putok ng barel ang umaalingasaw. Napatingin ako sa sahig nang may marinig ako. Agad akong tumakbo at tumalon dahil nagisa nila ako ng granada. Kahit kailan talaga, hindi ka marunong lumaban ng patas. Sigaw ko habang naglalagay naman ng bala. Ikaw kasi, hindi ka man na nagpasabi, so sorpresahin mo pala ako. Napayuko ako sa pinagtataguan ko nang paulanan niya ako ng bala. Pagkatapos noon siya naman ang pinaulanan ko. Hindi ba siya pwedeng lumabas sa lungga niya? I mean, matatalo niya talaga ako bagay na nakatago lamang siya. Kung patuloy siyang magtatago sa gilid, baka ako pang mapahamak. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Tinalasan kong pandinig at maging ang paningin ko. Bang! Putang ina mo! Sigaw nito na ikinangisi ko. Alam ko na tamaan ko siya. Hindi niya ba alam na ang pandinig, paningin at talas ng pakiramdam ang lagi kong ginagamit? Narinig ko pa ang tunog ng helicopter. Mukhang tatakas siya. Akmang hahabulin ko siya para pigilan nang maraming alagad niyang tumulong sa kanya. Hinagisan ako ng maraming pasabog at pinaulanan ng bala. Mabuti na lang hindi ako natamaan. Puwisit! Kung kailan malapit na siya saka pa nakatakas. Inis na inis at galit na galit kong sinipa ang drum na malapit sa akin. Bro, kakasimula pa lang ng party, lasing ka na kaagad? Saway sa akin ni Liam. I can't believe na nakatakas si Gerald. I am just warming up, tapos tinakas niya na lamang ako. Tinignan ni Liam kung sinong titingnan ko ng matalim. Ang init talaga ng ulo mo, no? Dumagdag pa si Alden. Puporma talaga kay Carlene. Hindi ako umimik bagkos, nagpatuloy lamang sa pagtitig ko sa kanila. Nagtatawanan sila habang nag-uusap. Maya-maya ay dumating si Riza. Ito lang ang sinasabi ko eh. Magmumukha na naman akong third wheel. Humalik si Riza sa asawa niya. Si baby? Agarang tanong ni Liam. Umupo muna si Riza bago magsalita. Nakila mommy. Habang pinapanood ko sila Alden, patuloy sa pag-init ang ulo ko at kumukulo din ang dugo ko. Pinigilan ko ang galit na nararamdaman ko hanggang sa lumapit na sila ni Alden sa kung saan kami nakaupo. Sizzy! Agarang tawag ni Carlene sabay beso kay Riza. Ikaw ha? Wika ni Riza sabay tingin kay Alden. At alam ko naman kung anong ibig sabihin ni Riza. Umupo si Carlene sa tabi ni Riza at umupo naman si Alden sa tabi ni Carlene. Fuck! Papatay na yata ako ng selos. Nakaligtas nga ako sa balat, pasabog mo Gerald, pero eto, sa tingin ko hindi. Baka selos na yata ang kamamatay ko. Nanatili akong tahimik habang nagpapakalunod sa alak, habang katabi ko naman si Liam. Bro, hindi ka na ba talaga titigil kakainom mo? Tanong ni Liam. Bakit? Bawal ba? And who cares? Wika ko. Sino bang may pake? Baka gusto kong uminom. Sawi ako. Broken-hearted ka, bro? Dagdag ni Alden habang ako nagpatuloy lang sa pagtungga ng alak. Dahil bad trip ako, inabutan ko na lang siya ng isang baso ng alak. Agad naman niya iyong tinanggap. Sinulyapan ko si Carlene at saktong nakatingin din sa akin kaya umiwas na lamang ako. Devin, hindi ba nandito tayo para magsaya? Bakit naglalasing ka na kaagad? Tanong naman ni Riza. Nanatili akong walang imik. Good evening, ladies and gentlemen. Masiglang bati nitong MC. Tonight, we will celebrate the 99th anniversary of Vanderford Corporation. Ngayon nakikibahagi tayo sa katagumpay ng kanilang pamilya.
Alam naman natin maraming companies na naitayo ang pamilyang Vanderford sa buong mundo. At maswerte tayo dahil kasama natin ang uniko iho na mag-asawang Javier and Lucy Vanderford. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Devin Luis Vanderford. Nagpalakpakan ng mga tao at tumayo ako. Medyo nahilo na rin ako pero kahit ganon, sinikap kong makatayo para sa opening remarks. Carlene's POV. Good evening to all of you. I'm happy because you come and join the 99th anniversary of Vanderford Corporation. Wala na ako ibang masasabi kundi mag-enjoy kayo dahil bahagi kayo ng tagumpay na nakamit ko at ng pamilya ko. Pasensya na kayo kung lasing na agad ako. Bad trip lang eh. Nagtawa na naman ang mga tao. I'm happy tonight because all of my employees, close friends, and people who works in my family is here. Enjoy this party kasi hindi to gaganapin kung wala kayo. Again, enjoy! Wika niya. Di naman halata na lasing siya kanina. Kanina pa siya umiinom. Taka-tatlong beer na siya. He is good in pretending. Akmang magsalakad na siya na magsalita ulit ang MC. By the way, mister, may konting katanungan lang kami para sa iyo. Tanong naman ng MC. Nanatili ako sa pakikinig kahit naiilang na ako dahil dikit ng dikit sa akin si Alden. Heist, what is the best gift that comes to your life? Inabotsan siya ng mic bago nagsalita. The best gift that comes to my life is... He paused and then looked at me. Is my wife and my son? Napayuko ako dahil nakaramdam ako ng kirot sa puso ko. I did not know that I am one of the best gifts that come in her life. Tapos tinalikuran ko lamang siya. Nakakatuwa naman ang sagot mo. The second question is, ano ang pinakamasakit na nangyari sa'yo? Napaangat ang tingin ko. Pinakamasakit na nangyari sa akin ay yung iniwan nila ako. Yes, they are the best gift for me, but they left me. My son died and after that, the person I love, my wife, left me too. The pain is still here. Sagot niya. Hindi ko na malayan, tumulo na ang luha ko, kaya agad ko na yung pinunasan bago pa may makakita. Sorry, mister. We did not know that you're broken-hearted. Don't worry, may rason na mga yan. Devin smiled while looking at me. Sir Devin, single ka na pala. Akin ka na lang, sir. Sir, pwede namang ako na lang. Boss, crush kita. Mr. Vanderford, I can be your wife if you want. Pakasalan mo na lang ako, Sir Devin. Kanya-kanyang komento ng mga kababaihan, kasunod ang tilian ng iba pa. Nakaramdam ako ng inis, lalo pa nang tumawa si Devin. Mukhang no reply ah. Sige na, Mr. Vanderford, you may sit now. Wika ng MC. Bumalik si Devin sa upuan niya kung saan kaharap ko lamang siya. Kinalabit ko si Riza. Samahan mo ako sa comfort room. Bulong ko dito. Pumayag naman to nang tumayo kami ay agad na nagtanong si Liam. Saan kayo pupunta? Tanong ni Liam sa asawa. Sasamahan ko si Carlene sa CR. Pwede namang ako na lang para hindi ka na maabala. Sabat ni Alden. Nagkatinginan kami ni Riza. Ang awkward. No need. Nandiyan naman si Riza and besides, she's my best friend. Wika ko tinatak si Riza papunta sa restroom. Hay nako, may gusto pala sa'yo si Mr. Triza. Ayaan mo na siya. Pinagsiselos mo bang asawa mo? Hindi ah. Alam ni Riza na hindi ko pinasa sa korte yung divorce paper. Hay nako, Carlene. Kung ako sa'yo, humingi ka na ng sorry kay Sir Devin. Alam mo bang lagi nilang siyang lasing? Ano? Lagi niyang kasama si Liam, remember? Lagi siyang sinasamahan ng asawa ko sa bar. Inom daw ng inom. Alam mo, kahit nandiin pa ng mga babae sa bar, hindi pinapansin. Wala, deadma lang. After namin mag-CR, bumalik kami at ang dami din naming napag-usapan ni Riza. Bumalik ako sa upuan. Kung saan nasa tabi ko si Alden, and I don't know kung bakit sa tabi ko pa talaga siya umupo. Naagaw na atensyon ko ang isang babae na pang sexy ang suot, labas ang cleavage at di man lang lumampas sa tuhod ang damit. Bakit papunta siya sa gawin namin? Akala ko may kailangan lang siya o itatanong pero mali ako dahil lumapit siya kay Devin. May I sit, sir? Mapang-akit itong tanong. Devin just nodded his head. Sa oras na ito, naiinis ako. Parang gusto kong kumalbo ng buhok. Nanatili ang tingin ko sa kanilang dalawa. Selos yarn? Bulong ni Riza sa akin. Sinamaan ko lang siya ng tingin habang nakakuyom na ang kamoo ko. O ayan na, mukhang makakahanap ka na ng kapalit sa asawa mo. Wika ni Alden na mas lalo pang nagpainit ng ulo ko.
Mr. Triz is right, Sir Devin. I can be your wife. Hindi kita basta-basta iiwan. Hindi kagaya ng asawa mo. Wika ng babae. Nanahimik na lang ako. Oo nga pala. Iniwan ko yung lalaking nagmahal sa akin na sobra. Nung nabaliw ako, kailanman hindi niya ako iniwan. Tapos, basta-basta ko na lang siyang sinukuan? How silly am I? Ilang minuto ang lumipas and the woman kept flirting Devin. Napapatingin ako kay Alden na magsalita ito. You look so sad. Oh, I know. Shall we dance? Tiningnan ko si Devin. Nakakailang bote na siya. Hindi pa rin siya tumitigil. And about the girl, hindi niya naman pinapansin. Tumango na lamang ako at nilahad niya ang kamay niya, kaya tinanggap ko na lamang iyon. Alden and I are dancing. Akala ko magiging masaya na ako, but no. You look so upset. May problema? Tanong nito habang kami nagsasayaw, slow-mo. Parang yung romantic ang sinasayaw namin. Ang kamay niya nakahawak sa bewang ko at ayoko siyang paasahin. I want to tell him that I already have a husband and my husband is his childhood friend. May chance ba ako sa'yo? Napatingin ako sa kanya at itanong niya ang tungkol sa bagay na yon. Nahihiya akong napailing-iling. Naramdaman ko ang paghinga niya na malalim. The truth is, I have a husband. Sabi mo wala. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaintindihan. Napatango siya. Ayoko namang paasahin ka. Mahal ko lang talaga ang asawa ko. Sorry. It's okay. Pwede naman tayo maging magkaibigan, right? Don't worry, hindi ako gagawa ng kahit anong ikasisira ninyo. Napangiti ako sa sinabi niya. Salamat naman at naiintindihan niya. We keep dancing for almost 13 minutes, I guess. Pagkatapos nun, bumalik na kami sa kinauupuan namin. Carlene, lasing na si Devin. Pinaalis ni Riza yung babaeng dikit ng dikit kay Devin na siyang kinatuwa ko. Iuuwi na natin siya. Sasama ako. Napatingin sa akin si Liam nang sabihin niya iyon. Aalis na ako, may emergency sa bahay. Paalam ni Alden na kinatango lamang namin. Liam, hayaan yung samahan ko kayo sa kondo niya. Napatingin kami kay Devin nang sumuka na ito. Heist, lasing na siya. Okay, pero kaya mo ba siyang bantayan kahit ngayong gabi lang? I mean, hindi ko siya po pwedeng pabayaan. Wala sa sariling napatango lamang ako. Inalalayan Liam si Devin papunta sa kotse niya. Habang nagdadrive, hindi ko naman naiwasan na mag-alala kay Devin. Imagine, 9 na bote ng beer ang ininom niya. Baka kumapano na siya. Kumain ba siya bago uminom? Oo, kumain siya. Nakahinga ako na maluwag, mahirap na. Kasi baka madapil pa siya. Nasa backseat kami ni Devin, habang si Liam at Riza nasa front seat. Pinagmamasdan ko si Devin, namayat siya ng konti. Bakit niya ba pinabayaan ang sarili niya? Dahil ba sinukuan ko siya at iniwan? Bakit nagkakaganito siya? Nang makarating kami sa bahay ni Devin, inalalayan pa rin siya ni Liam na ihiga sa kama. Pagkatapos ay nagpaalam na sila. Ikaw nang bahala sa kanya, ha? Saad ni Liam. Yumakap ako kay Riza bago sila umalis pagkatapos sinara ang pinto. I breathed deeply while looking at the house. Namiss ko ang bahay na to, full of memories. Bumalik ako sa kwarto namin para tingnan ang kalagayan niya. Agad akong kumuha ng masasahudan dahil nagpatuloy siya sa pagsusuka. Ikaw kasi, inom ka ng inom? Saway ko dito. Who cares? Ano ba? Huwag mo nga ako who cares dyan, ha? Inis kong sambit at kumuha ko ng sando sa damitan niya para lang palitan siya. I miss the moment when I'm in charge of my husband. Habang pinapalitan ko siya, naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin at maging ang luha sa balikat ko. Bakit siya umiiyak? Hindi ko na malaya na pati ako'y nakayakap na rin pala sa kanya. I miss you, honey. I really miss you. Anas nito habang nakayakap pa rin sa akin. Hindi ako makapagsalita dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gusto kong manatili sa ganitong posisyon. Gusto kong manatili sa mga bisig at yakap niya. Alam mo bang halos mamatay ako sa selos sa tuwing nakikita ko kayong nag-aaharutan ni Alden? I am fucking jealous, honey. Hindi ko alam kung lasing pa ba siya o hindi. Pero kahit lasing na lasing siya, nagawa niya pa rin kausapin ako nang hindi man lang niya nagagalit or sinisisi sa akin kung bakit ko siya iniwan. That day when you left me, nawalan ng sigla ang buhay ko. Gusto kitang kalimutan pero hindi ko naman magawa. Noong araw na magkasalubong tayo, alam mo ba, gustong gusto kitang yakapin, hagkan, halikan. Gustong gusto kitang ibalik sa bisig ko at gusto ko ulit na gumising sa umaga na ikaw ang masisilayan ko.
Nagsituluan na ang mga luha ko habang binabanggit niya ang mga katagang iyon. Mahal na mahal niya talaga ako at hindi niya pa nagawang maghanap ng iba. Kahit na magmahal ka pa ng iba, I will still love you. Kahit ikasal ka sa iba, ikaw pa rin ang iibigin ko. Kahit makita na kasi ang masaya sa piling ng iba, ikaw pa rin ang itatangi ko. Alam mo ba kung gaano ko nasaktan nung pirmahan ko yung divorce paper? Pero dahil mahal kita at yun ang gusto mo, ginawa ko kahit na nasasaktan ako. Tuluyan ako napahagulgol ng iyak hanggang sa hinawakan niya ng magkabila akong pisngi. Ang selfish ko. Ang selfish ko. Ang tanga ko dalang dali kong bumitaw na hindi ko malang naisip yung nararamdaman niya. Pero kahit gano'n nandito pa rin siya. Nandito pa rin siya para sa akin at hinintay ako. It seems I does not deserve a man like him. Pero kahit sinabihan mo ko ng masasakit na salita, I am still here for you. I cannot love another woman, only you. Tanging ikaw lang ang laman ng puso ko. Kahit minsan, sinaktan at sinukuan mo ko, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Ikaw pa rin ang babaeng hahanap-hanapin ng puso ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin siya. At yon ang tunay na pagmamahal. Hindi susuko anuman ang mangyari. Dagdag pa nito. I am so lucky to have him. To have a man who always understand and wait for you, even if I blame him. Even I hurt and give up on him. His love for me never changed. He keeps his promise. No matter what happened, palagi lang siya sa tabi ko at hinihintay ako. I can't believe ang dali ko lang sumuko. Ang dali kong sinukuan ng lalaking kailanmay hindi napagod na mahalin ako. I'm sorry, honey. I'm sorry. I said, blaming myself because of how selfish I am. I did not even consider his own feelings. Sorry kung sinukuan kita. Sorry kung iniwan kita. Sorry kung sinaktan kita na apektuhan lang ako ng sobra sa pagkamatay ng baby natin. I'm sorry kung sinisi kita sa lahat na nangyari. Sorry kung hindi ako nanatili sa'yo. Sorry kung hindi ako ganun kalakas. I keep crying. Sorry. Sorry sa mga nagawa ko. Sorry kung hindi rin ako perpekto. Shh. I am so sorry too. Do you still love me? Stop saying that because I does not deserve a man like you. I uttered. Yes, I don't deserve him dahil hindi ko man lang nagawang maging matatag sa pagsubok lang na dumaan sa amin. Mag-asawa kami and we're supposed to hold still. Live together no matter what happens, even we are in sickness and in health. In hardship and prosperity, we must stick together. Don't say such a word like that. You're hurting me, he said while gently touching my cheeks. I am just telling the truth. I can't be with you because I don't deserve you. I don't care if you deserve me or not. But I only have one question. Do you still love me? I did not answer. Instead, I keep silent. Answer me. Look into my eyes. Inangat niya ng marahan ng mukha ko. Even his junkie can still control and manage himself. Look into my eyes. Do you still love me? Nanatili pa rin akong tahimik. I repeat, do you still love me? This time, hindi ko na napigilan ang sarili kong sumagot because I really do love him. Yes, I do. I do love you. Sorry sa nagawa ko. Niyakap niya ako na mahigpit na puno ng pagmamahal. Ganon din ako. I'm happy because I got you back into my arms. Hindi ko napigilan ang sarili kong halikan siya. I kissed him softly. Tumugon naman ito. I felt his hand traveling into my body and he slowly laid down my body. His kiss is going down to my neck and marked my chest. He started to remove my clothes while kissing me passionately. His kiss is gentle and it comes from his heart. He paused from kissing me and removed all his clothes. Just wait. After he take off his clothes, his muscular body exposed to me. I kissed him again and put my arms into his shoulder to give him more access. Nabitin ako nang tumayo siya para patayin ang ilaw. Napangisi siya na makita ang ekspresyon ko. Bitin ka? Sorry. Bumalik siya sa akin at pumatong muli. He opened the lampshade. Much better. I just rolled my eyes. He continued kissing me while massaging my breast and all I can do is to moan. Just keep moaning, honey, and I will do the rest. I continued while he's still on my top, pounding faster and harder. We reached our climax and we also repeated multiple times. Nagising ako. Matapos kong imulat ang mata ko, si Devin, ang asawa ko, ang una kong nakita. Napangiti ako nang wala sa oras. Akala ko hindi ko na ulit ito mararanasan. To wake up in the morning, lying in my husband's arms, Devin gave me a wide smile. I love you. Unang katagang binitawan niya. I love you too, sagot ko.
Niyakap niya akong mahigpit at parehas kaming walang saplot. Tayong kumot lang nakatakip sa amin. I moaned when he kissed me softly in my lips. Namiss kita na sobra. Wika nito matapos akong halikan. May itatanong ako. Ano yun? Tanong niya habang nakasandal ako sa matipuno niyang dibdib habang siya'y sinusuklay ang mga buhok ko ng dahan-dahan gamit ang kanyang kamay. Did you really pass the divorce? I caught his words. No, I didn't. Why? Because I can't. Kahit sinubukan ko, masasaktan lang din ako and? And I love you. Mahal na mahal kita. Sorry kung hindi ako nag-iisip ng maayos, kung padalos-dalos na lamang ako. Kagabi ka pa sorry ng sorry. Sorry nga eh. Sorry na talaga. Isa pang sorry. Tutulo ulit yung pawis mo. Banta nito na may halong pangaasar. Natawa na lang ako sa inaasta nito. Ang manyak mo talaga. Sa'yo lang naman ah. Iniangat ko ang tingin ko sa kanya. Nakahiga pa rin kasi ako sa dibdib niya. Tinignan ko siya na masama ngunit ginisihan niya lamang ako. Nanatili kami sa ganong posisyon. Habang tinitingnan ko siya naalala ko si Zian. Kamukhang kamukha kasi ni Devin si Zian. Nakaramdam na naman ako ng konting kirot. Huminga ako ng malalim bago magsalita. Honey? Can we visit our son in the graveyard? Naramdaman ko ang pagpunas niya sa buti ng luha na nagmula sa mata ko. Of course. He took a pause and breathed deeply. I miss him too. Dagdag nito. Akmang babangon na ako nang pigilan ako nito. Bakit? Di ba pupuntahan natin si Zian? Takang tanong ko sa kanya dahil isang mapaglarong ngiti na naman ang pinakawalan niya. Sa tingin mo ba, nakalimutan ko na yon sa inyo ni Alden? Napanunok ako nang usapan namin pupunta doon. Friends lang kami noon. Hindi ko pa man lang natatapos ang sasabihin ko, pumaibabaw na naman siya sa akin. Hoy, anong binabalak mo? Kinakabahang tanong ko dito. Sisingilin ka dahil sa ginawa mo sa akin. I almost died because of too much jealousy. Ha naman, pagod pa ako. Masakit pa ang katawan ko, pwede bang... Hindi ko natapos ang sasabihin ko na nagsibula siyang gumalaw sa ibabaw ko. Sabi kong pagod pa ako eh. Hindi ba siya napapagod? Masakit na yung katawan ko eh. Hoy, grabihan ka na ah. Just moan, honey. I put the flower on the tombstone. We are here in the cemetery. Zian Kliz Vanderford, born September 27, 2023, died October 30, 2023. Hey baby, I miss you. I knelt down while saying those words. I miss my son. Yes, it's hard. It's hard to accept the fact that you lose your own child. I felt a hand who gently touched my shoulder. I wonder if he doesn't die. I whispered enough for Devin to hear it. I also wonder, but don't worry. Zian is now in good hands. I know he's happy there. Devin hugged me. Akala ko makakasama kong anak namin sa Pasko, but no. If I can go back to the past, I will do anything to rescue him. Devin wiped my tears. Hindi ko man lang naramdaman na may mga buti ng luhang tumulos sa mga mata ko. He tapped my shoulder many times. Napatingin ako sa langit nang biglang kumulog ng malakas. Looks like the rain is ready to cry with me. Let's go. We'll visit him again. Nilahad niya ang kamay niya at inalalayan akong tumayo. Matatapos din ang lahat. At kapag natapos na, makakahinga na tayo ng maluwag. Paalala sa akin ni Devin. Sana nga matapos ng lahat. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya na mag-iba kami ng direksyon. A simple date? Tumango na lang ako bilang tugon. Simple date daw. Habang nagdodrive siya, nakamasid lang ako sa bintana. Pinagmamasan ng mga nadaraanan namin. Napapangiti na lang ako tuwing may mga bata naglalaro, kaming nadaraanan. Lalo na yung mga 1-year-old pa lang. I remembered Zian when I see them playing. Tumigil ang sasakyan sa isang beach resort. Wait, beach resort? Mag-aano kami dito? Anong gagawin natin dito? Wala akong dalang mga damit. No worries. I have enough money to buy you some clothes. Mukhang magsistay kami dito ah. May babaeng naghatid sa amin sa isang kwarto and wow! Napakaganda nito. Habang nililibot ko ang paningin ko sa buong lugar, I felt warm arms wrapped into my waist. Do you like it here? Teka, ano bang meron? Humarap ako sa kanya para makita ko siya. Nakita ko namang nag-iba na ang ekspresyon nito. You don't remember?
It's okay, maybe you're still affected of what happened, but don't worry, I will help you remember it. Na-curious ako. Ano bang nakalimutan ko? Ding dong! Devin opened the door. Agad sumilay sa amin isang babae na may dalang paper bags. Teka, umutos na naman siya? Ang tamad talaga. Thank you, Devin said and closed the door. Here are your clothes. It's 4:47 p.m. Ligo tayo ng dagat. Di naman mainit eh. Tumango ako bilang sagot. Kinuha ko ang isang paper bag bago pumasok ng banyo. Matapos magbihis, lumabas ako ng banyo para hanapin siya at di naman ako nabigo. Dahil nakita ko siya sa kama nakaupo. Halatang hinihintay ako. Honey, what you think? Akala ko matutuwa siya pero kurot noon niya akong tinignan. Are you insane? Ha? Hindi ah. Bakit ang ikli naman ng suot mo? Tapos nakabra ka lang. Seriously? Napakamot ako ng noo. Diba sabi mo, maliligo tayo ng dagat? Nasa beach kaya tayo. Sinundan siya ng mga mata ko nang tumayo siya at naghanap pa ng damit sa paper bag. Heist. Na makahanap siya, humarap na siya sa akin. Here. Inabot niya ang isang short na hanggang tuhod ko ang haba at katamtamang damit. A simple one. Don't be mad at me, honey. Ang kagandaan ng isang babae para lang sa kanyang asawa. Yung inis na nararamdaman ko ay napalitan ng tuwa. Ang hirap makahanap ng lalaking may respeto. If I know a man how to respect you and then respect yourself too. Bumalik ako sa banyo para magpalit ulit. And after that, when I looked at the mirror, it looks so good. That's more like it. Let's go? Inawakan niya ang kamay ko kaya naman, nagpatianad na lamang ko na makarating kami sa dagat. Hinawakan niya ako ng maigi. Sa pagdikit pa lang ng mga balat ko sa tubig, naramdaman ko na kaagad ang lamig. Napakalamig ng tubig. We continued walking on the sea. Mukha naghahanap siya ng malalim ng konti. Ang malas ko lang dahil hindi ako gaanong marunong dumangoy. May alam naman ako pero bahala na nga. What's the matter? Lagpas kasi sa height ko yung tubig eh. Tsaka hindi ako marunong dumangoy. Lagpas sa taas ko, hanggang sa mababaw lamang ako. Ayos lang. Nandito naman ako eh. I won't leave you. Kumapit ka lang sa akin. I will teach you how to swim.